ngano na ay tunglo mo na atong mahibawaan karon. Mga tunglo unsay ato mahibawaan sa mga tunglo. Let's proceed to the next slide. So source of the curse or curses. Ang tinubdan sa tunglo or mga tunglo. Isa is a deception or falsehood is an act of statement which misleads, hides the truth. Ang tinugdanan or tinugdan sa tunglo is ang pagka-deceive, ang pagkalimbong, nalimbungan. So muna hitabo nganong natunga ang tunglo tungod kay si Adam na deceive sa kaaway. Deception. Okay. So naanay instruction sa Ginoo nga dili to nila hilabtan ang kining bunga sa kahoy nga naa sa tunga-tunga sa Garden of Eden. So ang isa sa tinugdan is deception, ang pagkalimbong, kay ang yawa manglimbong mangyud mo na aron nga makasulod tas ang laang aron mahimot ang tinunglo kay gusto niya nga mawala ang blessing nga gihatag ni Lord sa atoa. So makawat ang blessing kung makasulod ang tunglo. Kaya ang tunglo na may mo huli. Okay, next slide. Tanaw na to ang next slide. Okay. So, ingon din sa Genesis chapter 3, verse 13 to 14, then the Lord God asked the woman, what have you done? Unsa may imong gihimo? The serpent deceived me. Ingon si woman, ingon babae, ang bitin nang limbong nako, gilimbungan ko sa bitin. And then, she replied siya, that's why I ate it. Diba ingon Ginoo, ayaw dito kaon na sa tanang prutas. Di jud to ipakaon. Ngano gi pa madimili kay naa jud dili maay mahitabo. Imagine na sa tanang klase pila ka buok prutas sa tibuok kalibutan. Kature gidili. Pila ka buok mga klase sa prutas kature gidili. Pero tungod kay nalimbungan man sila sa yawa, kay namati man, munang dili ta basta mamati kung iya sa kaaway, kay ang kaaway maay ra bagi kay mo convince. Hello? Maay kay mo convince, kung ma-convince tas kaaway, malaang nata ang blessing, ang good purpose ni Lord is mababagan. So ingon ang babae, ang bitin mo ay naglimbong nako mo nang nakakaon ko. Then the Lord said to the serpent, because you have done this, kay imo man ang gihimo ni halas, ingon siya, you are cursed more than all animals, domestic and wild. So ang unang natunglo, unang gideklarado tunglo, ang bitin nga maoy hinungdan nga na limbungan si Adan o si Eva. You are cursed more than all animals, sa tanang mga hayop, ikaw ang tinunglo. Now, unsa may timailhan na under curse, sabi you are cursed more than all the animals. Kanang tao bitaw tinunglo. Tanaw ko ng sa tawag anak bitin. Unsa may kasagara gibuhat sa bitin? Tatanan ko nung mga animals, domestic and wild. Domestic gani matame, imong mabansay, imong ma-train. Ang wild dili na basta-basta matrain, pero naagyapoy timailhan nga na-train ang wild katong tiger dito sa laing nasud, na tame nila, na bansay nila, so di na mamaak. Sa tanan kuno nga mga hayop, mga mabansay o mga mabangis nga hayop, ang tinunglo ang bitin. Unsa iyang manifestation nga magtulo na anay changes. Imbis sa una mo itin-itin, you will crawl, magkamang. So unsa na ang i-apply nato nas kinabuhi sa tao, magkamang sa kalisod, magkamang sa balatian. Dili gyud maka lakaw nga makatulin. Lahi baya ng movement ka magkamang kaysa maglakaw. Kung naay maglumba og kamang, lumba ang uban magkamang, ang uban maglakaw, ang uban modagan. Kinsa may maka maulahi, possible maulahi. Katong katong kamang nga mudagan pero magkamang, o mudagan pinagis tiil. So mabagal. Pag sa Tagalog pa, mabagal ang dagan si kinamoy kay gakamang, gakrol, gakamang. Isa na nga ilhan.
groveling in the dust as long as you live. Matod pa sa pulong sa Ginoo. Magsigira jud kaguan sa kining abog. Mintras buhi pa ka. Ana ra gid ka, paikot-ikot na mo kinabuhi dihana ra jud. Walang kausad-usad. Okay, next move on to the next slide. Ikaduha nga tinugdan sa tunglo, disobedience. Through deception then comes disobedience. Nganong nahitabo ang deception because of disobedience. Kung wala nag-disobey si Adan o si Eva, pero ang unang nag-disobey si Eva, magin ba? Si Eva magin ang nakaslapas. Pag naka-disobey na si Eva, kung sa manitabo, mo din to ang deception na sulod. Mo na entry sa tunglo. Ibis nga, ayahan nag-isa sa Garden of Eden, libre na kanan. Di na sila maglihok. Protection nila is grabe. Ang mga hayop, tano sa unang gigipot, sige no, tiger, leon, cobra, unsa pa na diya, mga buwa, nga mga venomous snake. Di gito mangunsa nila, grabe ka protected sila. Wa gid sila haguan. Muna original plan ni Lord, original nga kining system yata ni Lord sa mga katauhan. Oh, grabe ang protection. Despite nga naan na ang tong demon spirits palibot. Ana ba diri una ba ang demon spirit gilabay diri after sa ilang rebellion sa kalibutan. Pero sa wa pa naka-disobey sila, there is protection, there is peace, there is joy, there is harmony, there is glory. There is so much na freedom. Pero sa diyang nag-deceive na sila, kaya na nag-disobey sila sa Ginoo. Words lang ha, words. Ang mind, gibutang sa mind, gi-inject sa mind ni Satanas, nga dili man mo mamatay kung makakaon mo anak. Hinuon, mahimo ka mong sama sa Diyos. There is a good presentation as part of his deception. That is why they were deceived and they disobeyed the Lord and they were deceived. Nalimbong sila. So God was first, matod pa, ano naman naisayip anak. Ang nag-unang disobey, nag-unang nag-disobey ni God si Lucifer. Okay. Now let's proceed to the next slide. Okay. Now, batod pa diri, kay nabawaan na to ang sa first is the sources of curses. Ikaduha, kining nganong na ay tunglo, kinsay na tunglo. The curse, kinsa man ang natunglo, the serpent. Imbis nga kuanto siya, dili man mag-crawl ang snake sa una o serpent. Mura bag iyang ibawag ang iyang body, then mag-ana-ana, dili gid mag-crawl. So na sa meaning ato mag-crawl, magkamang sa kalisod. Magkamang nga walay direction in kinabuhi. Di ba naaba di serpent nga naay direction? Wala. Walay direction ang kinabuhi. Walay sistema yang kinabuhi. Ingan na. Oh, bright siya kamaro. Pero walay maayong sa putanan sa bright. Okay. So the curse is the serpent. Under curse gid siya sa tanan ng mga hayop, wild man or dili. Next slide on that. And then the second one na curse is the ground is cursed. Isa ka tao nag-disobey, nadamay tanan tao, hayop, yuta na apil og kadamay na among. That is why God taught us, nagtudlo si Lord sa ato to always obey Him para walay affected, walay madamay. Kitang tanan naa sa safe nga area. Kitang tanan di ta may agong sa katalagman. So the ground is cursed. Kung sige ingon ni Lord, to Adam He said, kang Adam na anak si Lord,
Because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Kaya naminaw man ka sa imong asawa, o nikaon ka sa bunga sa kahoy nga akong gisugo, nga dili jud na ninyo hikapon, dili nyo kaunon, cursed is the ground because of you. Natunglo ang yuta tungod din nimo. Wala na ingon Ginoo, because of both of you. Because of you. Ngano kaha nga siya man nga ang una jud nga nakasala ato si iba man. Because ang gitagaan og accountability, og instruction, og authority si Eva o si Adan man. Sa iya ang accountability. Kaya siya may giatagaan instruction. Siya may gitagaan og power. Di ba? Bisan pag-iingnan ni Adan si Eva. Pero kung si Eva wala na nakadumdum sa giingon sa Ginoo kay na-deceive na siya. Ang kuan si Adan dagya puigi lastakan. Curse is the ground because of you. May gani kay wala nanumbong ang yuta ano? Nanumbong sa lupon ni atos kurupi. Ingon ang yuta, ingon ang yuta. Musumbong may ni Adan nganong kami man ang kami may gi napiktuhan. Lo, ang yuta na tunglo tibuok, yuta sa kalibutan na tunglo. Cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat food from it all the days of your life. So dito na din nagsugod. Ang yuta na tunglo, kanya mo may tinubdan sa atong mga panginanglan. Ang mga tanong, prutas, vegetables, mga grains, gikan mo sa yuta. Wala na gidiretso tunglo ang tao. Pero ang source sa need sa tao, iyang gihilabtan ni Lord para ang tao makarealize o makasabot na kung mag-disobey ta ni Lord, daghan kay apektado. Amen. Daghan kay apektado. Matunglo. Disobedience can bring curse. Bisan unsa og paning kamot, bisan pag gwapo kayo imong plano nga kana gid akong kurso kay aron dagko kwarta na. Bisan pag ingana tong panglangtaw kung naatay na disobey, it will not come to pass because sa system ni Lord, ang obedience mo'y maghatag o kalampusan kalambuan, maayong dagan sa mong kinabuhi. Anaran na yun. Because ito, your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. Ang inang huna-huna, dili sama sa kong huna-huna. Naguna-huna mo, nag-expect mo ingana. Pero kaya naamay disobedience, it will not happen. You are just expecting, but it will not happen because there is disobedience. Unless you repent and do the right steps, there's a little by little nga changes. So ingana. Di ta magsalig, kuan bitaw mo ni na. We need to understand that everything that we do right, we can bring good to our environment, we can bring good to our family, we can bring good to our community. Imagine na, katong pagplano ni Lord nga, iyang silutan ang Sodom and Gomorrah. Pila ka tao ato sana? Thousands to libo-libo to katao. Doon ka syudad. Pero ingon si Abraham, Lord, kung naay 50 kamatarong nga tao, wala siya, Lord, if there are 50 religious people, but ingon ni Lord, ingon sa Bible, sa Genesis, if there are 50 righteous people, will you still judge Sodom and Gomorrah? Ingon si Lord, for the sake of 50 righteous people, I will not judge. I will not continue to judge Sodom and Gomorrah. Hangtod naghangyo nag-45, hangtod ang last hangyo ni Abraham. Lord, kung naay 10 righteous people, napulo na lang good kamatarong nga tao. Aron maku ang imong kahit natunglo tungo sa kadautan, ang Sodom and Gomorrah grabe na naggrabe na. Ingon si Lord, sa napulo kamatarong nga tao, dili na nakuhukman. Why? Ang tarong nga tao maka-influence og good. Ang wicked nga tao maka-influence og bad. If we are carrying curses, we are not a good influence.
Hello? Pwede ka ni sikat ka sa tao, lang sikat ka sa tao. Pero ang napaluyo di ang kaaway di ay anak, ang kasikatan. Hello? So curse is the ground because of you. Through painful toil, pinaagi sa paghago, pagtrabaho, makaanak padan ka makaw. Libre inta to sila. Libre na food, freedom, protection, provision. Libre gid sa Garden of Eden. Because that's the original plan of the Lord. Anang una naka-experience na sa si Adan o si Eva, sawa pa sila ni disobey the Lord. Kung wala tayo disobedience mo nang malinawon ta, malipayon, ang provision, ang protection, ato yung ma-feel nga, lahi ra jud. Pero once ganin natin mag-disobey, murabag, every time na natin disobedient ka isa, ay ang atong obedience, mura siya og kural. Ang kural, compose na siya daghan nga mga gibabag. Once ka natin disobedient, murag isa ka part sa kural, o sa kawayan pa, isa ka ana sa kawayan na lang ka. Another disobedient, another na put nga kawayan na lang ka. O sige tag disobey, daghan na lang ka. Dili na safe, kay makasunod ng kaaway. Amen. Inga na siya. That is why, God taught us, nagtudlo ang Lord nato, to obey Him always, para ang atong kasig-kasig huna-huna, ang atong kinabuhi panginabuhi, wala gid untay, dili maayong dagan. Let's move on to the next one. Okay. Disobedience is the result of deception. Adam and Eve disobeyed God because they listened to the serpent, the devil, which deceived them. Si Adan o si Eva nakasupak sa Ginoo tungod kay naminaw man sila sa serpent. Pag-take note ha, naminaw sila sa serpent. Naminaw sila sa yawa. Munang ayaw gyud tuguti nga inyong dalunggan, makadungog sa tingog nga gikan sa yawa. Kung kanang tawhana gamit sa yawa, ayaw gyud paminaw, kay kung maminaw ka, biktima ka o makahatag kag bad influence. Mao day nato nga, maingon nang yawa kay naminaw man ka na, na-deceive na. Imo na siyang agalon. Di ba nasta pagka-disobey ni Adan og ni Eva, cut off ang ilang relationship, cut off ang provision, cut off ang favor, cut off ang tanan. And then not only cut off, but they were driven. They were driven out from Garden of Eden. Gipalaya sila sa Garden of Eden because of their disobedience. So that is why na I cursed. Oh. So, they listened to the serpent. Okay. So, inga na ano, maminaw tag-ayo sa tao nga nagsulti nato. Now, take note, let's evaluate ourselves, let's assess ourselves. Kinsay atong ganahan kapaminawan? Kana bang gigamit sa yawa? Sige bay, laag ta dito bay, tagay ta bay, shot ta dito bay, hit-hit ta bay, marijuana ta bay, sabot ta bay. Kung kana imong giganahang paminaw niya, gusto kag langit, di gid mahitabo ang langit nimo. Yes. So, di ang prangka. Imo lang expectation langit. Dili. Wag gani kasugod sulod si wala gani kasulod si Moses sa yuta sa Kanaan. Sa Old Testament yuta sa Kanaan ang saad ni Lord. Sa ato karon langit. Hello. Unsa tingon ni Lord sa John chapter 4? Dili ka makasulod sa dili ka kakita sa gingharian sa Dios kung dili ka mataw pag-usab. Ikaduha, dili ka makasulod sa gingharian sa Dios kung di ka mataw sa tubig ug sa espiritu. Dili ka kita kung di ta mataw pag-usab. Utruhon kung na-deceive ka, utruhon ka, i-reprogram ka, i-reformat ka. Kung ang laptop grabe ng virus. Sa tawagan na, galag na siya. Ang solusyon na i-reformat siya. Inga na, galag na ganita, gahang na ganita, galag na ta, dugay na kisa, lanay na kaisa nanda, lanay na kita, murag tag laptop nga, na virusan. Kinanglan i-reformat. Kinanglan i-reformat ta sa Ginoo.
para nga ang atong kinabuhi dili na maglinangay, dili na maglangay-langay, dili na sana langan kay sanan, dili kay sanan. Gusto ni Lord nga kana, that's part of the curses. Hello? Listening the enemy. Nya di kaganahan sa word of God, sa mga lagad sa Ginoo, na dito kaganahan. That's a big question, that heaven is so far from you. Layo jud ka sa langit. Sa tinuod lang. Bisag asa ta magkonsulta sa Biblia, layo jud na. Let's proceed to the next one. Revelation chapter 12 verse 7 to 9. Ang unang war nganong naigubot na isamok sa langit tungod sa ni Lucifer nga na-deceive na iyang mind. Garbo na ni gawas. Kaya gusto na siya mo labaw pas Ginoo. So na once nga naanay dili maayo nga nakasulod sa tong kasing-kasing huna-huna. Then the trouble starts. War. When there is trouble, it means there is war. There was war in heaven. Si Michael and his angels fought the dragon and his angels, matud pa. Si Michael, mao ni siya ang the warrior, matud pa, nakig-away sa dragon, nga mao si Satanas ug ang angels, isang representation ni Satanas is dragon. And the dragon lost the battle. Ang dragon napildi. Because ang gamhanan ang Dios nga nagtawag ni Michael, matud pa, sa ministry, sa battle. Si Michael in charge sa pakig-away is the archangel nga naa sa field sa battle. Hello? And then si Lucifer nasa music. That is why it's not surprising nga bisan diya sa music ministry, sa worship team, once gadi nga na ay nakasagol din na nga ang espiritu dili pa cleanse, heavy gid siya, lisod kay presensya sa Ginoo maka-move kay naay kauban sa team nga maitim. Bugat siya. Utugtog lang na siya. Walay kalipay dahil sa pagdaig sa Ginoo. O ano man, naay something. Hello? He and his angels were forced out of heaven, were thrown down from heaven, matud pa sa pulong sa Ginoo. The great dragon, the ancient serpent, called the devil and Satan, the one deceiving the whole world, was thrown down to the earth with all his angels. Because of disobedience, because of pride. Kung naanay pride ang tao, sige na siya disobey. Once ka mo disobey ta, lagi to, the entry or the curse will come in. Ang tunglo magsulod. Unya, every time masulod ang tunglo, masulod ang kaaway, mag-demon spirit. Wala na rin at sa protection ni Lord. Atong kalinaw kalipay, lahi na. Lahi na ang levels atong kalinaw kalipay. Dili lang lahi ang kalinaw sa kalinaw magalipay. Naagi mga changes manang more of that will be discussed karong April 9, karong Wednesday seminar diri. 8:30 ta magsugod tayo taman sa 4 o'clock na tayo seminar karong Wednesday kay araw ng kagitingan holiday man siya. Let's proceed to the next slide. So Cain was cursed. Ikatulong na tunglo. Si Cain. What is the reason why Cain was cursed? Ang iyang pag-murder. Nagsugod na gawas ang mga tunglo, nagsugod nagkausab ang kalibutan because of the disobedience, because of the sin of Adam and Eve. Once gani nga naanay entry ang kaaway. Ang una gid nga entry sa kaaway, murag ingani ba? Atong panahon na sa Garden of Eden, ang gate, ang ganghaan sa kaaway, dito nakasulod kang iba. Gate. Asay una, gate or door? Gate. Ang gate ni is entry sa kaaway si iba. Ang door si Adan. O kinsa giingnan nga because of you, the ground is cursed.
si Adan. Why? Because he was given by God the instruction, the command. And siya'y accountable. Dili ang accountable si Eva. Isip ko no, siguro ang asawa daw ni Adan. Controlled, manipulated si Eva. Hello. So muna siya. Muna sa family, ang accountable sa family, ang dakog accountability sa family, ang papa. Kaya siya may ang babae ba din nakigminyo? Ang laki man nakigingitag, o sa unon. Giyon sa niyo pagdala. Ang accountable sa simbahan, ang pastor po. Dili ang workers. So the judgment must begin in the house of the Lord. So Cain was cursed. Matud pa. Sa tanang mga anak, si Cain unay natunglo. Nga naman, because of killing, murdering his brother. Now, remember nga kung sulod ng kaaway, Satan and his demons. Kung makasulod na si Satan, automatic ang demons mo appeal. Automatic ang demons makasulod. Ang unang mo interpret si Satan, the head, then followed by the demons niya. Now, once makasulod na, muna ha, timanage ni, you could not expect respect. Dili mo respeto ang yawa o ang demonyo. Imagine na, igsuon niya. Gipatay niya. Never expect a person na naay demonyo sa iyong kinabuhi. Never trust. Ayaw pud og salig nga respetuan ka, ayaw salig nga respetuan pud imong butang. Wala kay siya mo respeto nimo patis imong butang, mo lang maghilabot sila butang. Di po na mo respeto o authority. Tanan dili siya mo respeto. Sakto dili. Hello. So ang taong natunglo, di na siya magmain sa uban. Ang iya nga mabuhi siya iyaha by any means. So natunglo si Cain for murdering his brother. Now you are cursed and banished from the ground which has swallowed your brother's blood. Natunglo siya. Sa tanang mga anak, siya'y una natunglo. Nga naman, iyang ipatay ang suon. Wala siya kaluoy. Because Satan has no mercy. Wala siya kaluoy ang yawa. As well as his demons. You could not expect respect from anyone nga nasuddan o dautan ni Espiritu. You could not expect respect sa imong pagkatao, sa imong pagaginikanan, sa imong pagkausa di ati kuya. You could not expect respect sa imong butang. You could not expect respect sa imong authority. Sakto dili. Ingana na siya. Bisan pag pasaligan ka nga, nagtahod man, once gani, musugo na, di mo yung nga, birahin na muna niya, kayo iya na mga galon ang kaaway. Sunod-sunuran siya. Munang i-disobey niya ang parents, i-disobey niya ang tanan, pero maubin ang yawa. Because of the curse that has entered tungod sa tunglong nga nakasulod. Let's proceed to the next one. Okay. Canaan, the son of Ham. Ikaupat nga natunglo. Kanina, ang unang natunglo is ang serpent. Diba? Ang serpent. And then, ang ground na serpent because of Adam, patud pa, muna mutabaho na siya. Ikatulong natunglo si Cain. Ikaupat natunglo si Kanaan. Nganong natunglo man si Kanaan nga anak ni Ham? Unsa man yung atraso nganong naabot man ang tunglo? Okay, because our topic is about the curses. After the flood, Noah began to cultivate the ground. Di ba? During sa time ni Adan ug ni Eva, pag disobey din nila, sa wapas na disobey, fertile pang yuta. Mutong grabe, nanubo lang, wala sila problema. Free tanan, ang provision, protection, tanan-tanan. Pag disobey na na-change. Ang ground was cursed, thorns and thistles grown, nagtubo ng mga tunukon o ng mga tunok, mga sampinit, mga bulunsari, katong mga tunukon tanan. And then kining
wash out man to nilo ni tibok kalibutan by kining sending flood. So pag 40 days and 40 nights man to siya, and then human ato katong na kuan na ang yuta, nakita na kanang subside na ang kanang tubig, nigawas naman sa arka silang Noah. Pagawas sa arka ni Noah, naghalad siya sa Ginoo, nag-offer siya ni Lord, nag-worship siya ni Lord. And then he started to cultivate the ground. Nagsugod na siya farming. Because ang livelihood gihatag ni Lord sa imong katawan, it's about farming. Unlike raising livestock. Farming, pagkuan sa yuta, o pagbuhig mga hayop. Ngayon lang sa paluoy, mayon ra ba farmer luoy? Kung imong tanaw sa Biblia, it's an opportunity to become a farmer. Kung kugihan ka, di ka mawad ang pagkaon. Tanong ka kamuti, saging, di mo tanong sa imong yuta, di ka wad-an o pagkaon. Pag engineer ka, doktor, dito ka sa imong building. Sa usa ka daghang kwarta, imo tong kaonon imong mga tools, imong equipments, pero naata sa farm, kung kugihan ka, di ka mapasyo. Amen. Kung naamoy yuta, tami. Aray mo palit o gulay. Hello? Diba? So, one day, sa dihang nag-cultivate na siya, nagtanom siya o paras matod pa, grapes. Pwede dyan ang inumag yun. First time niyang inom. Abot kami. I do not know if you feel, kana ba itong imugitan no, niya mag-harvest, bitaw ka lang, may kayong pamati, kasi nakasulayan na. Tanong ka, nagtanong ko dyan, paliyaw, daghang kitong tapilyan nagbitay, diba? Lami kay, malipay kay magtanaw nga nagbunga na, niya, lami kay kaunon imong gihaguan. Hello? Di ba, lami kay nawaguan? Lami magyapunto, diba? Pero lahigin ang feeling ka ng imong gihaguan. Lahigin siya feeling. I do not know because that's my experience. So, sa nitabo, nahubog bitaw na si Noah. Kaya, syempre, it bring all you can. Iya, ba ito? Kung ikaw tag-iya, wala, anytime. Unsa ka na, imong pwede ka unon, kaya wala mo balda. Kawas kung imong kuhan, oy, hila na kay diabetic. Oy, taas imong cholesterol. Nag-refere. Pero atong panahon na, frigid ang tanan, wala pa'y sakit. Wala pa siya problema sa una magkaon tas una. Kaya nabot na sakit tungod ka po sa tunglog. Kaya along the way, ang tunglog ni Kapay na daghan na kay effect, dako na kay effect. So, sa netabo kay nahubog bas Noah. Di ba ka nag-effect sa bino, init, igang? Kinsay nahubog din gitugnaw. Sa una, wapat ka sa uturan. Yung masilingan. Ano sa effect sa bino? Tugnawan ka o igangon ka? Igang kay mong lawas. So sa kaigang, nahubog na siya, out of mind na siya, naghubo na siya kay giigang. Dobi kay paghubo niya. Si Ham ay una nakali-li. Si Ham una nakali-li nga la si Papa na. Wa naman. Wa na sanina. Jude, nawa pa to'y brave sa una. So, Ham, the father of Canaan, saw that his father was naked and went outside and told his brother. Okay. Si Ham, nga papa ni Canaan. Okay. Matod pa. So, nakagita, nga iyang papa hubo. Og nisulod siya, matod pa. Og iya din gisultian niya maigsuon niya, kuya. Si papa kaya nahubo. Nakitaan siya gatanan. Now, let's move to the next slide para baba na itong story. Then Shem og si Japet mo na yung kuya, mangod ba si Ham? Nakuha sila og, kupo. Held over their shoulders. Ilang gibutan din sa shoulder, kaya di sa gusto makita sa hubos ng papa. And back into the tent to cover their father. Wag gid sila nangahas mutan-aw sa hubos ng papa. The privacy. Ilang gi-respeto. So nagkuhan sila, abot sa dito, kupo sila, ilang gitabo na lang papa. As they did this, sa ilang gibuhat to nga, wala gid sila ni akog tan-aw sa kahubos sa papa, ang private parts sa papa makita. They look the other way so they would not see him naked. Naglikay gid sila makita sa papa nga hubo. When Noah woke up from his stupor, naulian na siya pagkahubog, he learned what Ham, his youngest son, had done. Nabawaan niya nga, unsay gibot siyang anak nga kinamanghuran.
Then he cursed Canaan, son of Ham. Now, haro na to ni. Iyang gitunglo, iyang anak, ang gitunglo ni si Canaan. Si Canaan, anak ni Ham, bali apo na ni Noah. Nganong wala man sa kang Ham ang tunglo dito mas anak ni Ham. Na ay mga panahon maglisod ang apo tungod kay naitunglo. Kay na wala mo ingon ang Biblia. Uy, Noah, pataka po kaglitok diya. Uy, di ba? Wala gyud siya gibadlong ni Lord. Nga Ham, sana Noah, kana mong ba pud grabe gid pud na kataklis. Nganong gitunglo man nimo si Canaan? God allow it. Na ay mga butang nga manggawas sa tong baba nga para sa tao dili na siya pwede kay lain jud siya offensive kay sanan. But God allowed it because he has a purpose. Hello. Wala gan na ingon ang Biblia nga, "Uy, Noah, ay patakag litok diya. Imo na nang apo, imong gitunglo." Hello. Na mga panahon ingana di ay. So he cursed Canaan, the son of Ham. May Canaan be cursed. Nga si Canaan matunglo. May he be the lowest of the servants of his relatives. Unsa kuno dayon? Ang timailhan sa pagkatunglo, siyang pinaka-ubos nga ulipon sa iya mga parenti. Sa iya mga parenti siya magsigig panarbaho. Mag-remain siya servant, di gid siya mo angat. So, if we are blessed, we become the head, not the tail. Sakto, Delia. If we are blessed by the Lord, we become head. Pero dili ta diretso mahimong head. Para ni Joseph, dili siya head governor sa Egypt. Nagsugod pa siya sa servant. Nagsugod siya sa pinakaluwes nga trabaho. Ulipon, sulugoon. With diligence, with respect. Kung naata-anak na kinaya, kung ikan pagpapawasan na pagrespeto, dili yun, ikahibulong ang future pagkahayaga. Hayag yun. Bright ka in future. Hello? So, si Canaan ang natunglo ang ako. Wala ang anak. Mabita na nga, kinanglan masayad ta. Actually, it was my topic for 4 years ago. Ipakuan ang Lord karon ni Pari. Ipa-repeat ni Lord. Because we must know. Okay. May he be the lowest servants of his relatives. Muna karon sa deliver asa na kanang karon sa seminar nato karong sana Wednesday. This is open for everybody who want to join. Gribe na ni Lord ang timaan na sa kanang sana sa atong atong seminar. So ang mga uban nato churches mag-anistan sila. Okay. Next verse, next slide on that. Okay. Dito na punta. Ikalima nga natunglo, si Simeon and Levi were cursed. Masinungdan. Ganun natunglo sila. Okay. Then Jacob called together all his sons and said, "Gather around me and I will tell you what will happen to each of you in the days to come." Before si Jacob namatay, sa tigulang na siya, iyang ipangtigom ang iyang mga anak. Itigom na tanan sa paglibot, alit mo, magtipok ta, magpalibot mo na ako. O sultian ta mo unsa mahitabo kaninyo sa umaabot nga mga adlaw. Come unless isa dali mo paminaw mag-ayo, sons of Jacob. Listen to Israel, your father. Sa paminaw mo ni Israel iyong papa. Before ni sapit na mamatay si Jacob or si Israel. Jacob, Israel, pareha naman na sila. I-change man to ni Lord. So si pasabot. Maminaw ta sa atong amahan nga nagtulo na to. Inyano dili man sa inahan. Ang unang gihatag ni Lord nga accountability gid sa papa. Pero say ang papa dili responsible. So mauna mapasa sa inahan. Ang inahan more than 2, inatay, ina pa, tatay pa. Grabe ka ayong trabaho sa inahan. Ako kay trabaho inahan. Perting daghan nagtrabaho inahan. Kan jud isa nan, di ka kahuman. Di jud ka kahuman. Paingos gabi
Balik-balik imong trabaho. Naapay mga anak. Imo pang ito eskwelahan, imo pang istadihan, mag-assignment, ikaw pa'y teacher. Ikaw pa'y helper, ikaw pa'y yaya, ikaw pa'y labandira, ikaw pa'y cook. Ikaw pa'y nurse kung magsakit. Imo tanan. So let's boost it to the next one. Simeon and Levi are two of a kind. Kamo Simeon ug Levi, lahi jud mong duha. Their weapons are instruments of violence. Gitagsatagsag sulti ni Jacob or Israel ang iyang mga anak, lain-lain siya gipang sulti, dili sila pareha. Pag abot na ni Simeon ni kuan banta ni shortcut manta. Pag abot ni Simeon ug ni Levi, ingon siya, ang inyong mga hinagiban, matud pa, are instruments of violence. So grabe sila, mupatay sila. May I never join in their meetings, insa nga dili gid unta ko mag-apil-apil aniyang meetings, kay murag inyong meetings ninyo murag ako'y kakakalubaan. Kay murag lain inyong mga plano. May I never be a party to their plans, nga dili ko maka-apil sa inyong plano, kay murag lahi jud mga plano. For in their anger they murdered them. Kaya kung masuko kuno sila, mupatay sila. Naadjud kunoy mga anak sa Ginoo kunuhay. Pero kung masuko, mupatay. Gisay-say na. Umo nang night curse. For in their anger they murdered men. Kung masuko sila, mupatay sila. They crippled oxen just for sport. Atod pa, ilang pangkimpangan, pangbunalan, ilang pangbunugon ang mga baka para lang kuno sa sport. Ingana sila ka, ang ilang kalipay kasakit sa uban. Balipay sila nga, wala gitawag mga sport, kanang sabong, manani, kanang katabang sa kabayo, crippled oxen for just for sport. Ang mga hayop ipag-away nila. Kalingawan na nga, sige na, para magsabong. Wala ilang kalipay. A curse on their anger, for it is first. A curse on their wrath, for it is cruel. Kinsay nag-after a curse? Papa, dili. Papa. Sila, wala dili sila apo. Kanina si Ham, ang nag-curse, ang gisultian nag-curse, atin ang iyang apo, dili ang anak. Karon, si Jacob mismo, nag-after of curse nga ang tunglo moabot tungod kay kamo mga ulitan. So kanading atong pagkaulitan pagkasaputon, entry din na sa tunglo. O bitaw na mosulod din na kasagara sa deliverance. Inaapa kay gikalagutan, na ba kay gagaputan, gidumtan. Iko i-renounce na, pag-renounce. Dali ra kaayo mo, wala ang demon spirit. Plus, imo pag-ampuan ni spirit of anger, hatred, bitterness, awa. Entry sa curse. And kung na-ay curse, na-ay demons. Because blessing represents God, but curse, ang behind sa curse is Satan and demons. Behind sa blessing is God. Yes or no? Ano lang yun na pagsabot? Tunglo ang mahiagom ninyo tungkol sa inyong pagkapungot, pagkaulitan. It is of first, grabe ka, kuyaw. A curse on their wrath, for it is cruel. Tunglo sa ilang kapungot kay gabi sila ka mga mangtas. So kana, di ko nung mangtas kay nga tao, magdalag tunglo. Entry sa tunglo, magdala og tunglo. May nga tayo, pakyan na ron. Nga na ba ni Espiritu sa Ginoo? So sure, yun ato nadakpan nga, dili dyan na yes Ginoo. Proud pa kay ta. Ito katong road rage, tungod lang sa sakyanan, nagpatay na. Pero meron nagsumbagay. Nato isa dili sumbag po nila, binudlo. Inapakay, laki man to, di man to sa Philippines. Laki lang ka ng, sana murag babae pa, binungdutay sa nina. Wala isilong baga. Because of anger. Kinsa may nagpulo yung anak demon spirit. Para lang mag-trouble mo, ito tunog gapon kay duty mang gapon sa lupon. Na ako'y case. Ingkudan, ang yawa na naglipay ninyo nga ipagsabong ra mo sa yawa para gyud magubot. Ang inyong kapungot, kaligot-got, murag mao ka na kalayo, naisunog na hitabo.
O kung ay sunog, ang makapapalta sa sunog is tubig. Ang pulong sa ginumurag tubig, ang espiritu sa ginumurag tubig, balihan ako sila. Engko nga kung gusto mo mahusay ang inyong problema, ha? Ayaw nagsugnuri ang inyong kapungot. Ay nagdugag-dugag istorya makapahagit. Kay kung naapit ay sunog silingan, matapang jutag, kanang labay o sana kining tubig, mutawag kita sa fireman. Kay aron nga matabangan kay naa sila tubig, enough na tubig, kita dili gamay ra ang anak. So inga na. Kung nakasabot sila, engko isapod na nga pagpakalma. Kung mga magpasaylo sa usap-usap. Kay, complainant ka man o respondent, nagbaylo, ay namang istorya di mao, nakasala mo. So mag-isa mo pangay pasaylo, o isip po mag-release o pasaylo. Aron mapalong na yun ang kalay, wa na siga, pabili. Kung nakasabot sila, ingon dito kong kauba, asura mang good siya, sir o ma. Hello? Nasulban ang problema. Kay, ang kapungot, hatod ay tunglo. O ang yawa, ang demonyo na nagpaluyo. Tingala rin ka. Ulitan naman kay kasanan. Isabot magkakaulitan. Kaya naanay lain nigduga nga demos spirit. Muna pag-abot sa itong seminar karong Saturday na naman, Wednesday, daghan buhaton ang Lord ka na. Kantag masabtan o daghan kuan. Okay. Because the topic is about be detached, be delivered, and be free. Okay. I will disperse them throughout Israel. Ako sa inispatsar sa tibok Israel. Ingon ang Papa. Si Israel. Si Israel. Okay, let's proceed to the next verse, or the next slide. Disobedient people, ang makers, ang disobedient people. Ingon sa Deuteronomy chapter 28 verse 15. But if you will not obey the voice of the Lord your God, apan kung dili mo mutahod, mutuman sa tingog sa Dios ng inyong Dios, and be careful to do these commandments, and His statutes that I command you today. Ug dili niyo tumanon ang tanang kasuguan ug kabalauran nga akong gisugo kaninyo karong adlaw, dili ka umaan ug ano, kung karon pa ka kabalo, karon pa ko ang imong accountability. Present ang hindi gamit, dili future. Dili past. Dili kuan. Sana kining present ang gigamit. Then all these curses shall come upon you and overtake you muna. Kung disobey ko no ta. Perting daghan ng tunglong maguna nato. Pinigdaghan ng tunglong kuno moabot nato nya maguna pa nato. Munang bisag unsaon tug paningkamot, bisag nautaw tug paningkamot, unsaon nato expectation. Grabe na natong overtime, grabe na natong kuan. Paningkamot left and right, paningkamot panigtiil kun matod pa nila. Dili ta mo kay naaman di ay. Natay atraso, natay kaso, natay atraso. So munang gusto ni Lord, we have to obey. Because as we obey, along the way of our journey is very safe, very peaceful, very joyful. The favor is really there. Amen. Wala tay guilt. Wala tay guilt. Taas noo kahit kanino matod pa sa Tagalog. Bisag asa ta paingon, taas noo ta. We have nothing to fear of because we know that we are living according to God's righteousness and holiness. We are not perfect. Wala, dili man ta perfecto. But God knows how we strive for that kind of living that God wants us to become. Kamalo si Lord nga naningkamot ta, naglikay ta. Di kay ang atong gilikayan ang matarong, ang atong giubanan ang daotan. Hello. Okay, let's proceed to the next one. Number 7 na curse, because our topic is about curses. Number 7, si Meros. Meros means refuge. Na-curse si Meros. Kinsa man ni si Meros? Okay. Let the people of Meros be cursed, said the angel of the Lord. Nga ang makatawan sa Meros matunglo, ingon ang anghel sa Ginoo, let them be utterly cursed, nga sila tanan good matunglo, because they did not come to help the Lord against the mighty warriors. Naamang ko'y aning panahon na sa Book of Judges, ang makatawan sa Dios nga mga side sa Ginoo niya, aside sa Ginoo nga kanang mga panggamit is kanang gipanglakad sa mga kontra. Unya wala sila ang katawan sa people sa Meros,
wala ni tabang sa mga katawan sino gilang nagtabang. Nagpakabutabong bahala mo dili ni mo tabang. Sa dili ni mo tabang. So ingon ni Lord nga natunglo sila for they did not come to help the Lord against the mighty warriors. Sa kumutabang ta, dili ta matunglo but mabless ta. Pero kung mabalibad ta sa tabang, nga nata ikatabang, matunglo na ita. Because our God is the God of help. Whatever help that we can, as we do it, it brings blessing. But if we refuse to help, we invite curse. Inga na siya. Meros refuge was curse. Kaya nga naman kuno, wala sila ni tabang. Sa diha makatawan sa Dios nang inalagtabang nila, wala sila ni tabang. So because if we love people, we love God. If we help people, it means we obey Him. Our help, our love is an expression coming from the Lord. Ang atong tabang, ang atong gugma, expression na nagikan na sa Ginoo. But as we are hating one another, kung sige ta magdinumtanan, sige ta dumot sa isig katao, i-promote na to ang kaaway. Okay, the last slide for this topic. Jericho's rebuilder. Ang nagtukod o balik sa Jericho na tunglo. And that time, Joshua invoked this curse. Si Joshua na po'y nagtunglo. And that time, Joshua invoked this curse. May the curse of the Lord fall on anyone who tries to rebuild the town of Jericho. Kaya ang Jericho, nakuan man to siya, na-destroyed man to. Atod pa sa pulong sa Ginoo. And then, ingon ang Ginoo, nga dili to i-rebuild. Pero, ingon si Joshua, nga ang rebuild mo tukod o balik sa town of Jericho, matunglo. Wala na ingon ang Biblia. Why Jericho? Taklis, o sana, Joshua, kataklis po di mo, nganong nagtungluhan ka? Nay mga panahon, nga atong mga pulong, usahay, musipyat, pero gitugot ni Lord ka na i-purpose. Ganina si Ham, ang natunglo iyang apo. Imbis ang anak, kaya wala nakasala. Kaya ang sala sa ginikanan, ang anak mag-antos. Napoy uban nga, dili apil. Pero, naitambal anak. At the cause of his firstborn, tanawa, unsa may tabo, ang tunglo nga ipadangat sa mo revealed sa Jerusalem. Ang unang or kinamagulangan ng anak mo oy lastakan. At the cost of his firstborn son, he will lay its foundation. At the cost of his youngest son, he will set up its gates. Okay, kaya tanawa ni, pamatigid mo kayo, sabtab sinig ayo. Naadi, kuyaw ang kinamagulangag kinamanghuran, kung naay tunglo na hitabo, kay naay binuhatan nga sayop sa ginikanan. Eldest of youngest, naay tunglo na nagpaabot. Because of the sin, sayop sa ginikanan. Kung sa daw kuno, gi-rebuild nila ang dapat dili i-rebuild. Gitukod nila balik ang dapat dili itukod. Giayong nila nga isip ayaw nang kilabti. Ay nag-rebuild. So careful ta. So to, that is why si Lord, be led by the Spirit of the Lord. Kinahanglan ta magpa-led sa Espiritu sa Ginoo. Kaya kung magpa-led ta sa Espiritu sa Ginoo, dili mahimong na ay kadaot mahitabo sa unahan. Amen. Hello. Tanong na to, nasulod ba na ko ang pan-ani content ani sunod? Ha? Number 4 na, wala na ko nasulod. Nahitabo gid ni siya, nag-rebuild. Namatay gid dayon ang iyang firstborn og iyang naay, wala na ko nasulod. So, but it's already time. We will continue by next Sunday. Let us pray for His Word. Salamat, Lord, for reminding us your words. Nga kinanglanday kami maglikay, mag-careful, Lord. Nga dili kami mailalong sa tunglo because dili gid maayong dangatan sa mong kinabuhi. Imong ituluan ni Lord nga mag-obey nimo, maghadlok nimo, maglikay mi nga ma-disig mi sa kaaway. Dili mi dapat maminaw sa kaaway aron dili mi malingla, malimbungan.
o ang dili makasulod ang demon spirit nga magdala og dili maayo, O Lord God, sa among kinabuhi ug mahimo kaming tinonglo because of that activity, O Lord God, of that engagement and attachment, O Lord God, with the enemy nga gigamit niya, Ginoo. Lord, help us. Bisan pa man ang dili pagtabang ni ay Lord, maka-entry gyapon sa dili maayo, Ginoong Dios. Bisan pa man ang walay respeto sa ginikanan, sa privacy, sa private, O Lord God, any privacy, Lord. Salamat, Ginoo. Ikaw nag-remind ka na mutahod mi sa mga ginikanan, mutahod mi sa privacy, sa mga butang, sa mga tao, sa authority and power, mutahod mi para that this will not invite curse upon us, O God. Bless and seal your words with your precious blood. In Jesus' mighty name we pray. Amen.